Hello everyone, this is Doc Niche again. So ito, may nakita ako na post ng isang mommy regarding dun sa anak niya na 8-year-old na nagpositive daw sa dengue, pero asymptomatic. Ibig sabihin, wala siyang mga warning signs. Siguro, baka lagnat lang. Ngayon, hindi na pina-admit nung doktor na tumingin sa kanya. Actually, mga ganito na dengue cases, meron talaga yung mga hindi naman kailangan i-admit sa hospital, no? Kasi nga, possible na wala siya yung mga warning signs. So, yung mga warning signs na tatandaan natin, indikasyon yun na kailangan niyang ma-admit. Ano nga ba yun? So, ito ay, yan, pagsusuka, pananakit ng tiyan, may pagdudugo, active bleeding, ganyan. So, nosebleed, mga ganyan. Pananakit ng tiyan at pagsusuka. So, indikasyon yun na kailangan niyang ma-admit. So, dengue fever with warning signs. So, may mga phases or stages kasi ang dengue. So, una dyan yung febrile. Yung febrile stage, yun yung may lagnat yung anak natin. So, may lagnat yung bata. So, tumatagal ito ng 3 to 5 days. Then, after naman niya ng lagnat, doon ipapa-check mo. Kasi nga, ay, may lagnat yung anak ko, ganon. So, upon checking dun sa CBC niya, bumagsak yung platelet niya, bumaba, pati WBC niya. So, doon na papasok, kung wala na siyang lagnat, doon na pabagsak yung platelet. So, makikita natin yan. Pag wala ng lagnat, parang okay na siya. Parang sabi niya, okay na ako, ganyan, okay na yung pakiramdam ko, nakakakain na ako. Doon, pag pina-check mo yung CBC, doon pala, pabagsak pa lang yung platelet niya. Pero hindi naman indikasyon na kailangan i-admit ang ang mababa na platelet. So, kunyari, yung platelet niya is 90, ganyan. So, ang normal is 150 to 450. So, depende yun sa laboratory. So, mostly mga ganong range. So, 90, tapos wala naman siyang warning signs. So, hindi naman kailangan i-admit. So, ang ginagawa natin na ganito, pagka may lagnat, tapos 90 yung platelet, and then, wala naman siyang warning signs, nakakakain naman siya, nakakainom naman siya, yun. Pag ganito, hindi naman kailangan i-admit. So, pwedeng sa bahay. Palakasin, painumin, i-hydrate. Well-hydrated dapat ang isang bata o tayo, no, sa matanda. Ganun din. So, painumin, palakasin, matulong, magpahinga. Kasi nga, ang gamot lang naman sa dengue ay hindi naman antibiotic. So, hydration lang siya. Dapat palakasin yung resistensya natin. So, yun. Then, after ng febrile stage, pupunta naman tayo sa critical phase. So, yung critical phase, ito na yung pawala na yung lagnat. So, doon, masasabi mo na, okay na ako kasi wala na akong lagnat. Pero biglang doon sumasakit na yung tiyan, nagsusuka, ayan na. Then, pabagsak na yung platelet. So, yun yung imo-monitor natin, yung mga warning signs na nabanggit ko. No? Lalo na kapag walang lagnat or asymptomatic nga, ay walang lagnat. Tapos biglang ganun yung sintomas niya. So, pagka ganun, may warning signs, kailangan i-admit para maswero ka agad. Then, ma-monitor yung pagbagsak ng platelet niya. Then, after ng critical phase, pupunta na tayo sa recovery phase. So, sa recovery phase, pag pinamonitor sa'yo ng doktor mo yung CBC mo, makikita mo yung trend, pataas na yung platelet tsaka yung WBC. Tapos, mas naging okay na yung hemoglobin hematocrit. So,